Sa isang demokrasya, walang sinuman ang higit sa batas, kahit gaano pa kataas ang posisyon, kahit gaano pa kalakas ang impluensya. Dahil ang kapangyarihan, kapag hindi sinamahan ng pananagutan at malinaw na proseso, ay nagiging panganib sa tiwala ng mamamayan. Ngayon, muling bumabalik ang tanong ng publiko, ano na ang nangyari sa motion for reconsideration ng Kongreso kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Tinuldukan na ba talaga ang usapin? O isa lamang itong pahina sa mas malaking laban para sa transparency, rule of law at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan? Sa videong ito, hihimayin natin ang pinaka-latest na desisyon, ipapaliwanag ang legal na kahulugan nito, at susuriin kung ano ang ibig sabihin nito, hindi lang para kay Sara Duterte, kundi para sa demokrasya ng Pilipinas. Makinig hanggang dulo, dahil ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa politika, ito ay tungkol sa ating karapatan bilang mamamayan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa mga nagdaang buwan, paulit-ulit nating naririnig ang tanong na ito. Ano na ang nangyari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? May pag-asa pa ba itong ituloy? At higit sa lahat, ano na ang update sa motion for reconsideration na inihain ng Kongreso? Ngayon, malinaw na ang sagot. At ang desisyong ito ay may malaking epekto hindi lang kay Sara Duterte, kundi sa buong sistemang pampolitika ng bansa. Unahin muna natin ang pinakaugat ng usapin. Ang Motion for Reconsideration o MR ay isang formal na hiling ng House of Representatives sa Korte Suprema. Layunin nito na muling pag-aralan at baguhin ang naunang desisyon ng Korte. Sa kasong ito, ang hinihiling ng Kongreso ay baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa madaling salita, gusto ng Kongreso na payagan muling mabuhay ang impeachment case at ituloy sana ito sa Senado. Noong Hulyo 25, 2025, naglabas ng unanimous decision ang Korte Suprema. Ang hatol, unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang batayan, ang tinatawag na one-year bar rule sa ilalim ng article ng 1987 Constitution. Ayon sa batas, hindi maaring magsampa ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. At ayon sa Korte Suprema, may nauna ng impeachment complaint na naisampa, kaya't ang sumunod na reklamo ay automatikong labag sa konstitusyon. Ano ang naging desisyon sa motion for reconsideration? At ngayon, ito na ang pinaka-importanteng update. Enero 29, 2026, pinal na tinanggihan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kongreso. Walang palugit, walang kondisyon, walang pwede pang pag-usapan. Ipinagtibay ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon, mananatiling unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ano ang kahulugan nito sa impeachment case? Napakalinaw ng epekto nito. Hindi na maaring ipagpatuloy ang impeachment trial sa Senado. Hindi na maaring buhayin muli ang lumang impeachment complaint. Sarado na ang legal na pinto para sa kasong iyon. Sa lengguwahe ng batas, final and executory na ang desisyon. Pwede pa bang ma-impeach si Sara Duterte? Ito ang tanong ng marami. Ang sagot, oo, pero may kondisyon. Hindi na pwede ang lumang impeachment complaint. Hindi pwede habang umiiral pa ang one-year ban. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang one-year bar ay magtatapos sa Pebrero 2026. Pagkatapos lamang nito, maaari lang magsampa ng bagong impeachment complaint, may bagong batayan, at susunod sa tamang proseso ng konstitusyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na bagong impeachment complaint na inihahain laban kay VP Sara Duterte. Ano ang political na epekto nito? Ang desisyong ito ay hatiang interpretasyon. Para sa ilan, ito ay tagumpay ng rule of law na hindi pwedeng basta-basta balewalayan ng konstitusyon kahit mataas ang emosyon ng politika.
Para naman sa mga kritiko, ito raw ay nagbigay ng palugit at proteksyon sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang Korte Suprema na ang huling nagsalita. Hindi na ito pwedeng baliktarin ng Kongreso. Bottom line, balikan natin sa pinakasimple. Tinanggihan ng Korte Suprema ang MR ng Kongreso. Pinal ng unconstitutional ang impeachment complaint. Hindi na matutuloy ang impeachment trial sa Senado. Posible lamang ang bagong impeachment pagkatapos ng Pebrero 26. Ito ang pinaka-latest at pinakamalinaw na estado ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa ngayon. Patuloy nating babantayan ang bawat galaw ng Kongreso, ng Senado, at ng Korte Suprema. Kung gusto mong manatiling updated sa malalim, malinaw, at walang paligoy-ligoy na political analysis, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. At ikaw, sa tingin mo, dapat pa bang ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte kapag natapos na ang 1-year ban? Ilagay ang iyong opinion sa comments. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.